Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, June 17, 2026. So, laki naman ng drop down ng market natin. So, hinatak tayo pababa. Bigla nagkabusan kay kay ICT. So, siya yung humatak sa index natin. Bakit kaya profit taking na kaya si ICT? Kaka-breakout pa lang nung isang araw ah. So, medyo nagtakbuhan na kaagad sa kanya. Ayan. So, nag-close tayo ng 6,114.81 and then nandito tayo sa pinag-uusapan nating support kahapon. Baka fill the gap pa tayo dito ah. So malit lang naman, 137 million yung net foreign sale natin. Baka pwesto lang yung mga winners na doon sa ICT na stocks. Kaya lang, ang laki naman kasi ng drop, negative 2.1%. So ang dami sa mga alaga natin malalakas yung pullback. So services sector, yung malakas yung drop for today's trading po natin. Okay? So kagabi nag-drop si US market, baka yun yung sinundan ng galawan natin. European stocks nalaglag and then sa Asian markets mix. Pero parang mas marami pa rin yung berde sa Asian market. Sa cryptocurrencies, so nagpo-pullback siya ng konti ngayon, di ba? So parang 64K o 65K si cryptocurrency, si Bitcoin after niya mag more than 66K kahapon naman. Ayan. So profit taking din siguro sa mga cryptocurrencies natin. So dito sa Philippines, akala ko nga pipitik pa tayo kasi medyo okay na yung Senado, di ba? Nagkaroon na ng 13 members yung majority black and then si Senator Win Gatchalian yung yung ating Senate President. Parang minority minority leader si 'di ba, Cayetano. So nag-concede na siya after na may isang si Mr. Joel Villanueva yata yan sumama sa majority black. Okay, so random yung gumalaw ng mga stocks. Si ABG na una. So ito, dire-diretso yung galaw, 10.2%. And then meron siyang 5.04 million net foreign buy. Tapos si Certec, gumagalaw din 6.9%. Pero nagbenta nga to ng di ba? Ng isang niya, hawak. So 29.89K net foreign buy. Tapos si MRC 5.33%. Meron siyang 2.06 million net foreign buy. Tapos si Globe nag-up ng 5.05%. Ito si Globe naman. Ayan. So finally lumabas na yung news kay GCash. Magkakaroon po siya ng IPO tapos 60 billion, di ba? Yung kanyang mabigat to. Yung kanyang 12%. 12% pa lang ng asset niya, di ba? So, yun yung $1 billion IPO. So, kaya pumipitik si Globe. Hopefully, good catalyst na yan. So, 42.86 million net foreign buy. Ali, ayan, after na sumadsad kahapon dahil doon sa babang presyo ni Irit. Hindi ko nakita yung yung price ngayon ni A-Rates. Pero si Ali nag-up siya ng 4.92% pero 155 million net foreign sell. Tapos si Banco de Oro natin nag-up ng 3.58%. Ito, meron siyang 252 million net foreign buy. Okay? So, namamayagpag yung mga banks stocks natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para update ka sa reviews. Subscribe ka lang or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, as usual, yan, pa-like, share, and subscribe na lang sa mga videos natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings, PSE, stock market studies naman. Okay? And then, follow mo din po ako dito sa ating Palabra Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Sa social media, follow mo na lang ako dito sa ating Facebook account na Palabra Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Yan, may yung bodega pick natin. Ayan,
na-hype tayo dun sa magandang galaw ng stock natin isang araw. Ayan, napagawa tayo ng mga articles. Check mo na lang. Tapos sa Twitter, so andito na yung summary ni Philippine Stock Exchange. So okay lang naman, net foreign sell siya. Pero 127.54 million. So malit lang yung foreign sell. Tapos makita mo dito, so malakas yung drop dahil dyan kay services, ICT. So negative 4.59%. Yan. Si holding first malakas din negative 2.67%. So habol na lang yung mga foreigners, pwede na silang pumasok, di ba? Kasi nag-normalize yung market. So foreign funds bought BDO, BPI, China Bank, MFC, PSE, ASEAN, AP, FPH, CNPF, Emperador, CHP, Megawide, ABG, ACDMC, Globetel, Bloom Plus, Web, Robinsons, APX, CPM, at saka CPX. Okay? So ICT, Iloilo Arts, Maersk, PH6 to China Hubs, dollar earning global franchisee. Ewan ko kung anong reason bakit siya binenta for today. So breaking news, GCash IPO. Ayan. So meron na siyang disclosure. So abang-abang tayo kay GCash, kailan mabigat. So $1 billion GCash IPO won't fix Globe Telecom's 4 times leverage ratio directly, pero ang laking pera niyan. It unlocks massive hidden value and boosts equity earnings for Globe. All cash raise stays inside the fintech unit to scale operations. Ali, nagrally siya. So after mag-sold ng aggregate of 75 million shares at 35.6. May pera siya pero bumigat si di ba? Si i-REITs. So this boosts Ali's cash flow. Share buyback, Fruit, OPM, URC, Ayala Corporation steps in with 458 million Ayala land share buy after 40% slide. May share buyback. Tapos sa GCash, filing for IPO. So hindi ko pa nabasa, basahin na lang natin yung dates. GGS, White's, SOTP discount. 22% upside to 31.7. Baka yan yung fair value ni GGS. FGen, independent directors reaffirm 61.9 billion prime infra hydro deal. SEC steps in to dissect the deal. Ayan. Okay, GCash ulit. Senate President si Win Gatchalian. Ayan, nakuha na kasi nila yung 13, di ba? Tapos si Dow Jones, kagabi, okay siya. Pero si Nasdaq at saka S&P, nag-drop nga po sila. Ayan. So 42 Philippine companies made the third annual Fortune Southeast Asia 500 list. Yung mga bilyonaryo. Ayan. So Ali, nag-buy sa deep. Okay. SCP. According to NGCP, the sole operating asset of SCP overall average transmission decreased by 9%. ICT said its Visayas container has added MERS PH6 service. Bakit kaya bumagsak? Certec is pulling out of the base station antenna business. Samantalang ito yung niya, yung mamalaki dati, di ba? ICT expand is Iloilo terminal nga. And then sa global news, Iran says the deal to end the war with the US requires Israel to withdraw from Lebanon. Okay, tingnan natin. Hopefully mangyari yan. Kailan mainit si Israel kay Lebanon, di ba? Okay, tapos yung post natin kahapon. Ayan. So yun lang po yung mga na-repost natin. Patalasas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Check mo na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So punta tayo sa index. So ang pangit naman ng galaw, no? After ng malakas na spike ng trap sa taas, 6.4, no? Tapos saka naman biglang bumagsak. Okay, solid pa yung yung candle natin. So to be seen, kung close the gap, baba ka muna yung support dito sa 6,000 level. So may dalawang araw pa tayo. Hopefully bounce back. Malapit dito sa RSI 50 dahil bullish naman yung RSI and then bullish din yung MACD formation natin. Okay? So 6.1 minus 2.1%, 137 million net foreign sell. So sa mga big caps, ang tinamaan si ICT. Yan, 6%. Okay, tsaka si SMPH, nag-drop din pala, 5%.
5% mamaya. Silipin natin yan. So, yung winners for today, ABG. Ayan, tinuloy na. Yan, ang ganda ng galaw. So, 10.2% up. Next, si Certec, 6.9. Ayan, lumalaban na. Tapos, si MRC, yung mga penny stocks, no? 5.33%. Si Globe, 5.05. Ayan, IPO. Tapos, si Ali, ito, makiat pero si SMPH bumagsak, no? 4.92%. PXP, walang volume. Si BDO, 3.58. Ayan, maganda yung galaw. Tapos si Web, 2.67. So on the way sa breakout pa rin si ano, si Web natin. Tapos si CHP, 2.6. Tapos si Plus, yun, 2.58. Kailan downtrend pa rin. And lastly, yung may volume lang, Security Bank, 1.95%. Okay? So sa losers nga, si ICT yan. Hinila tayo. Non-trap 6%, malaki yan, no? 300 million may nag-profit taking. SMPH, ewan ko lang kung bakit bumagsak, 5.34%. SM, pati si SM pala, minus 4.9. Then si Cebu, minus 3.79. Tsaka si SPNEC. Lalim ni SPNEC, minus 3.7%. Alam ko, inibistigan si sino ba yun? Yung anak ni Ligarda. Ayan. So, ongoing investigation sa kanya. Pero hindi na siya related, di ba? Sa SPNEC natin. Okay? So, silip tayo sa global market. Mix. Mix yung ano nila, pero para namang akyat. S&P 0.09 plus Dow Futures minus 0.02, Nasdaq plus 0.49. Okay? So, mix. Tapos, European stocks laglag. And then, sa Asia markets, mix. Para mas marami yung yung berde sa Asian markets. Cryptocurrency, pabili pa naman ako kanina ng ng Sol, bumagsak. So si Bitcoin 64K, Ethereum 1.7K, BNB 603, XRP 1.19 ulit, si Sol 72 ulit, tapos si Dodge 0.09. Okay? So laglag yung mga cryptos natin. Balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so unahin po natin si ABG. Nakatago pero umakyat yung yung price action nito. Ayan. So nalusutan naman tayo ni ABG. So ito yung galaw niya. Dinidiretso niya yung yung pagka-uptrend ng price action niya. So congrats na lang kung iniwan mo lang si ABG. So meron tayong resistance dito. Meron ba sa bandang kaliwa? Okay, meron konti. So ito yung pinapakita niya na next na resistance, mataas pa, no? 30 pesos, pero overbought lagi yung nito, yung RSI. Magdala sa kanya, yung volume niya, sumisipa, no? Ayan, baka meron pa bukas hanggang Friday. So nag-close si ABG 27, bullish, uptrend, 10.2% up and then 5 million net foreign buy. Okay? Congrats, tumuloy yung yung galawan. Next si Certec. So base sa galaw niya, pwede yata to na range trade lang siguro. Ayan So may range si Tech. Ayan, iwan ko na lang yan baka umabot dito sa 0.7187. So yun yung pattern niya. RSI 50, okay, may sign. Nag-close siya ng 0.62, 6.9% up, and then 29K net foreign buy. Next, MRC. So, hindi na nabuhay si MRC after magkaroon ng downtrend last time. Ayan. So, nag-ano naman siya, nag-breakout sa MA20. Tingnan natin kung temporary bottom na siya dito sa 0.7 and then 0.87 yung pinakamalapit na resistance area. Ayun, ayoko yung tsura ng niya. So, hopefully, makarecover pa bukas. So, below RSI 50 pa rin naman. Nag-close siya ng 0.79, up ng 5.33% and then 2.06 million net foreign buy. Okay? So, ito yung mga nagpipitikan. Next, si Globe. So, alam niyo na yung catalyst, yung upcoming na IPO. So, hindi ko lang nakita kung anong price. Mamaya,
basahin natin yung mga article na lumabas. Okay, so on the way siya sa breakout ulit dito sa 1856. Panalo to kasi may promo to last time, di ba? O dito pa yung price nun. 173 yata yun eh. Okay, so anyway, good catalyst, good chance maka-breakout sa mabagal na uptrend channel ni Globe. Okay naman yung ano yung trend niya. Mabagal lang. So hindi pa naman siya overbought. Malapit na. Siguro bukas to overbought, and then okay din yung galaw ng MACD formation niya. Good catalyst yun kasi malaki yun. Di ba? So 60 billion peso, no? Laki ng capital na. So nag-close siya 1,809, 5% up, and then 42 million net foreign buy. Next, Ali, parang share buyback do pala. Kaya umakyat si Ali, meron siyang share buyback na ginagawa. Hirap na hirap si Ali. Paano kaya babalik yung sentiment nito? Ayan, no? Lakas ng downtrend pa rin naman tayo. So nasa bear side pa rin naman, pero at least may good sign si Ali. Kaya lang malakas talaga yung niya, bearish sentiment, tagal na. So nag-close siya 13.64, 4.92%, and then 155 million net foreign sell. Malalakas pa rin kasi yung sell off. And then lastly sa bank, si Banco de Oro, laban siya. So the way na siya dito sa pinag-usapan natin kahapon 'yon, di ba? So yan yung next na resistance area natin sa kanya. So nag-close siya 133, up ng 3.58%, and then 252 million net foreign buy. So okay din yung RSI, nasa above 50, and then uptrend yung itsura ng MACD formation. Ayan. Okay. So good para sa mga si GCash Ayala stocks, no? Okay, hopefully diretso yung good news sa kanya. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Parang close the gap tayo. Ayun, kakainin niya yung malakas na uptrend breakout natin last time. So anyway, at least nagbabawi pa rin naman si PSE. Okay po. So bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Ayan, meron tayo dito. Kung gusto mag-join sa group, Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.